Kontrobersiya matapos sa isang talumpati ni Pangulong Coutinho Jr. kung saan nangako siyang ililigtas ang bansa mula sa mga korap na politiko. Ngunit agad itong binatikos ng isang mataas na general sa Armed Forces of the Philippines na nagsabing paano mo ililigtas ang bayan kung ang mga nakapaligid sa iyo mismo ay inuulan ng aligasyon ng katiwalian. Hindi pinangalanan ng general, ngunit ang kanyang pahayag ay nagdulot ng diskusyon sa publiko at hanay ng militar. Sa kabila ng mga batikos, nanindigan si Coutinho Jr. sa kanyang panawagan para sa malinis na pamahalaan. Ako'y naniniwala na kaya nating linisin ang sistema kung tayo'y magtutulungan, wika ng Pangulo. Gayunpaman, may ilang grupo mula sa hanay ng mga sundalo at ordinaryong mamamayan ang nagpahayag ng kanilang pagdududa. Ayon sa isang analyst, malakas ang mensahe ng Pangulo, ngunit mahirap itong paniwalaan kung walang konkretong aksyon laban sa mga iniulat na korupsyon sa loob ng administrasyon. Patuloy ang lumalalim na tensyon sa pagitan ng liderato ng bansa at ilang sektor ng AFP habang naghihintay ang sambayanan ng malinaw na hakbang mula sa Pangulo. Inaasahang magsusulong ang mga kritiko ng masusing imbestigasyon at reforma. Tanong ng marami, kaya bang tuparin ni Coutinho Jr. ang kanyang pangako o ito'y mananatiling mga salita lamang? At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Na tayo naman ay pinapaganda natin ang ating bansa. Hindi alam nila na ang buhay natin ay kumbaga sa sundalo, nakalibing na ang isang paa. Sa atin, dalawang paa na nakalibing. So, yun. So, bahala na. May intel tapusin ko na muna. Una, ang tanong na iba, bakit nagtago tayo? Nagtago ba tayo? Dito nga, lumilitaw nga lang tayo eh. Dito lang kami. Tingnan mo sa paligid namin, maingay. Hindi kasi marunong magbasa yung iba eh. Alam niyo, umikot kami ng Pilipinas. Inikutan namin yung mga ka-FGF. Inikutan namin yung mga FGF. Karating nga lang namin, galing Mindanao eh. Inikot namin yung persa. Ikaw naman, sabihin mo lang yung totoo. Hello, General Torre. General Torre, malapit na tayo magtagpo. Hello, General Torre. Miss ko na yung ano. Ay, si Torre. Hello, General Torre. Birthday yata yung napuntahan namin eh, kaya medyo maingay. Anyway, huwag kayong mag-alala. Sasacrifice namin ang buhay para sa ating bansang Pilipinas, para sa kinabukasan ng ating mga next generation. Kung ngayon ay naghihirap tayo, maaaring pagkakataon ito ay mabago natin ang bansang Pilipinas. Napakasimple lang namin, pero kami ang magbabago ng Pilipinas. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Ako lang ba? Binulog-tir mo pa ako. Hello, General Torre. Kumusta ka? Magtatagpo tayo. Ito, pag nagtagpo tayo, General Torre, ito. Mas malaki akin. Mas malaki. Ikaw na lang, sir, tumutok. Yung mga yun. Ikaw, General Torre, isa kang tuta ng gobyerno. Yung kamay mo, pangkabog mo. Oo. Diba? Malapit-lapit siya. Oo, diba? Sapakin mo sa ano, tiyan. Alam mo, General. Meron pa ron eh. Meron pa sa... Yung akin ang ginukurkur, ano? Ginukurkur si General mo. Hindi kami sana magsalita lang sa iyo, General Torre. Pero dahil nga isa ka lang utos at General Torre, magkikita tayo. Sana kayong mga nasa active ngayon, sana magkaroon kayo ng prinsipyo sa buhay. Hinahaya mo na. Huwag kayo magpagamit sa sino mang nilalang na wala na. Huwag kang sumunod kay bangag na presidente. Huwag na, hayaan mo na. Wala nang pag-asa yung mga ganyan. Wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa yung mga bangag? Wala nang nakita niyo yung Mindanao. Wala nang nakita niyo yung Mindanao. Yung Mindanao yung pinuntahan.
Kasi upakan na, maghiwalay na, pinuntahan namin para pigilan. Pigilan, yun pa yung inciting to sedition ha. Pigilan, yun pa yung inciting to sedition ha. Pinipigilan mo na mahati. Pigilan mo na mahati ang Pilipinas. Mga gago talaga itong mga putragis. Alaban, nagagumaya. Ina. Walang mura. Bawal mura, magagalit simbahan. Magagalit na simbahan. Bawal ang simbahan na Tinitignan ka na ng tao. Alam nyo, Mahuli ka na. mga nasa armed forces, Philippine National Police, pag ang Mindanao ay nahiwalay, kasalanan nyo sa taong bayan. Ha? Tandaan nyo, kasalanan nyo sa taong bayan pag kumalas ang Mindanao sa Luzon. Oh, pero let me assure you, Filipino people, last recourse yung paghiwalay ng Mindanao. Last recourse yon. Pagka nagkaroon ng civil war, plus ang Mindanao. Now, important itong sinasabi ko. I assure you na with a degree of confidence on our part, na hindi aabot doon. Mga kababayan sa Mindanao, huwag kayong mag-alala, hindi aabot doon. Ang aabutin natin, malilipol natin lahat ng korap. Yon ang confident ako. Malilipol natin, huhulihin lahat ng tarantado, lahat ng korap, lilitisin, magkaroon tayo ng People's Court, People's Congress, and People's Audit. Yari silang lahat. FGF na sa Mindanao. No? Mindanao. Pero, at saka yung pinakamaraming Ganyan, mga kaibigan, ayaw namin na mahiwalay ang Mindanao sa pero kung gugustuhin nyo, mangyayari yun. Lancy. Inciting. Ay, delikado. Baka madagdagan na naman yung kaso namin. Inciting. Ha? Ito kasuhan nyo. Ito. Yan, Oy, wala pa akong kaso ha. Kasuhan nyo na lang kami. That is unfair, no? That is unfair. Ito dapat kinasuhan nyo. Ako lang ang kakasuhan nyo. Unfair yun. Anong klaseng batas yan? Bakit ako lang? Dapat siya. General Torre. General Torre, General Torre, hinihintay ko yung kaso mo. Ha? Yung ginawa mo sa KOJC, paglalapastangan ng karapatan will be put under arrest for crimes against the Filipino people. Ang dami makulong mo, sir. Officers nga lang. Officers yung mga lang. sundalo. Yung mga exception. Wala. Except yung nag-pepper spray, yung mga obvious ng pukpok, yung nanipa ng tao, kasama yon. Yun ang ikukulong. Put under arrest, house arrest, and then pending investigation ng Nawala na naman. People's Court. And once na-verify na meron, and assuming that we have installed a penalty, may kalalagyan kayo. No? So, bahala yung People's Congress kung paano gagawin yung death penalty. No? Kung ano yung saklaw. So, isa sa mga order na ipapatupad ng taong bayan, lahat ng officers ng PNP na na-involve sa KOJC, fiasco, no? Alam niyo naman lahat na nangyari doon, will be put under house arrest, pending investigation. And kung found guilty, will be lahat ng pay and allowances nila and pension will be forfeited by the Filipino people. Malinaw, ha? Okay. Dagdag ko na rin. AFP officers, generals, at saka mga PNP officers, generals, if you are found out na kayo ay nanloko ng taong bayan, kayo ang may ginawang kabulstagan, tumanggap ng pera
para lang makontrol niya yung institusyon, para hindi lumahok o para hindi itaguyod ang konstitusyon na dapat to serve and protect. Mayayari kayo. You will be put to under house arrest at lilitisin din kayo. So, matter of ano na lang to, mga kababayan, ipaglaban nyo lang yung karapatan ninyo. Ikaw na lang, magsalita. Ako na, nawala, no? Pero panawagan ko sa Armed Forces, sa Armed Forces, General Browner, nanawagan ako na para hindi magkasakitan ang Pilipino sa Pilipino, ay sana magkaisa tayo. Kayo ay para sa bayan. Dito kayo sa taong bayan, huwag kayo sa Pangulong terorista. Terorista pala ang adik ngayon. So, yung sinabi ni Donald Trump, oy, mayroon kaming mayroon kaming intel doon sa nagluluto sa White House. Lieutenant General Panadero. Kaya alam namin ang mangyayari sa US, yung bagong Pangulo ngayon. At saka sa sa inyong sa inyong pwesto, yung mga buwat may kalalagay kayo. Uy, sa akin naman nagurgot. O, di ba, fair? Pag gurgur din yung iyo, ako naman ang tuwad ko. Okay. So, Wala na na. yung sa iyo. Sa akin meron pa. Sa akin meron pa. Gurgurin okay lang. Mimiss ako. Ang tagal ko nawala eh. So, huwag na naman yung account ko. Ayun, ayaw na yata. Try lang, try. Magbabasa ako ha. Sige. Uy, si My Love nandito. Mga, ano ito? Ayaw na sa... Wala ko salamin eh. Ay, nako. Teka. Haba ayaw na sa'yo? Oh, ibig sabihin, malapit na yung PNP sa'yo. Hinamon si Toro, yan, lagot ka na. Darating na yung mga pulisan. Sabi, baon namin yung aso. Baon na. Okay, so, kasuhan nyo ng kasuhan kami, it will not amount to anything. Let me tell you, PNP, AFP, Filipino people, Philippine government. The issue here is not Commander Bukay or Captain Dado. Hindi kami issue dito. Mga kababayan, ang issue dito, yung ginawang abuso ng mga politiko, ng mga niluklok natin sa pwesto. Sila ang issue, sila nagnakaw eh. Si Bongbong ang droge. Sa maloob ni Bukay, try again. Try again. Change position. Nakain yung signal. Yung jammer. Yan, ako ipakita mo. Kita mo, magla-live yan. Kita yun. Ay, wala rin talaga. So, tuloy ko. Sila na mali. Si BBM nagdroga. Sinasabi nagdroga. Ang sagot, allegations yun, kayo magpatunay. Hindi tama yung sagot. Dapat, kung ikaw presidente ng Pilipinas, may question sa utak mo, sa well-being mo, sa health mo. It is the right of every Filipino, 119 million. Kung ayaw niyo yung bilangin, yung 31 million na bumoto, it is the right of every Filipino na bumoto. To seek answers. Ganon din yung ninakaw ng mga pera. Yun ang issue. Hindi yung isang kapendado na babanatan nyo ng sedisyon. Hindi sedisyon ang akin. At wala yung hindi man ako lawyer, wala yung substance element to commit the incitement or inciting to sedition, which is it resulted to a tumultuous na activity. Wala naman eh.
Wala nga. Ako nga yung pumipigil na pinipigil namin na pagka magko-comment yung mga kababayan na lusubin yung Malacanang, sinasabi namin, huwag niyo lusubin na Malacanang. Diba? Sinasabi namin, huwag sunugin yung Congress. Sinasabi namin, huwag magdanak ng dugo. Mga walang niya kayo harassment yung ginawa nyo. Ang isipin nyo, hindi dapat naging to. Try mo ulit. Try mo ulit. End stream tapos nun, open ka ulit. Bago. Hindi dapat ito umabot sa ganon. Ginagamit kasi yung konstitusyon, yung batas, to weaponizing it para tumigil yung mga nagrereklamo. Kaya mali. Kahit saan nyo daanin, it will only result to more followers on my side, more believers na mga Pilipino, more aware na mga Pilipino, and you will end up losing your mandate. Mawala kayo. Kaya nga, sinabi ko kanina sa vlog, you created us. It was April 9, no? April 9. April 9. Gawa ka ng bago, end stream. Bago ulit. End stream, gawa ka ng bago. End stream. End stream, tapos gawa ka ng bago. April 9, nung sinabi na now na, sige, naniwala kami, pero wala naman tao, kukunti lang. Nandun yung mga TV station, mga mainstream media, to cover yung mangyayari, pero wala rin. That's why we just created the FGF. Pero tingnan nyo, kung di kayo nagnanakaw, kung di kayo nag-aabuso ng pwesto nyo, kung di kayo nagdodroga, wala ng FGF. Emphasize yung nagurugod si Commander Bukay. Paano? Minuro si Masimas ko kanina yung aso So, ang ano dyan, ang issue is yung yan, live ulit. Protect the first family. Hulihin, under arrest, and then immediately the next day, subject a hair follicle drug test. Kailangan ko ang resulta niyan. Publicly done. So that the whole world will know kung yan drug addict o hindi. Karapatan ng Pilipinas malaman kay ikaw, simple kang mamamayan o mabigat kang mamamayan o ikaw active ka sa serbisyo sa gobyerno, AFP, PNP, government employee, or ikaw private sector, or kung retired kayo ng MUP, kagaya namin, karapatan natin malaman kung ang presidente ng Pilipinas ay bangat. Kung hindi, sorry. Kung hindi, kasalanan mo. Matanggal ka, sipain ka dyan, dapat nagpa-drug test ka na. Kaya lumilitaw ngayon, naniniwala mga tao, maraming naniniwala na drug addict kasi ayaw mo. Nagkataon yung Amerika ngayon. Hello, Donald. Donald, President Trump, welcome. Ang nagkataon, ang presidente ng Donald, ng US, ayaw sa bangat. Galit sa droga. Ito ngayon. Bakit siya galit sa droga? Because yung droga talaga nakakasira ng moral fiber ng isang bansa, ng kinabukasan ng mga tao sa bansa. Kaya galit siya. So, yung balita na nagdadrag si BBM, pinadala na ni Commander Panadero. Alam na nila FGF nagbigay ng impormasyon doon. Si General Panadero, Lieutenant General Panadero, nagbigay na ng impormasyon na bangak si BBM. That's why kung hindi ang Pilipinas, kung hindi FGF ang
mag-conduct ng hair follicle drug test, it will be the US. Mamili kayo kung saan nyo gusto, US o sa amin. Either way, we will know na positive ka. Kung hindi ka positive, kasalanan mo. Kasi ang tigas ng ulo mo, ayaw mo magpa-drug test. Okay, fast forward. Yung isa pang issue is yung pagnanakaw. Ang dami nyong issue sa pagnanakaw. Ang dami nyong ninakaw na pera. Yung akin na kinakaso nyo sedition, inciting to sedition, may bail pa yun. Yung inyong kaso, the moment na umikot ang gulong at nagkaroon ng death penalty, patay kayo, death penalty kayo. Either death penalty or panghapon. Yan. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. So, yun yung dalawang issue, pangalas yung pagnanakaw. Pangatlo yung pag-aabuso. Anyway, balik ako sa pagnanakaw. Kung yung armed forces, brother, palagay mo, kung kumilos ba yung armed forces, no? Kung kumilos ang armed forces, wala sanang mangyayaring nakawan sa Kongreso. Kaya kayo mga congressman, mga tuwad po, malaki ang pananagutan nyo sa taong bayan. Darating yon. Tandaan nyo, tuwad ko, darating ang paghuhusga ng taong bayan. Meron ko naisip na yung political sue idea. Ang lahat ng corrupt na congressmen, mayroon kaming ihahanda sa inyo na isang sue. Doon sa Manila Zoo. Itapatan sa Manila Zoo. Crocodile Alley. Crocodile Zoo. Alley. Daanan ba? Daanan. Nakalagay doon lahat ng tao. Kaya hindi biro ang aming sinasabi. Gagawin namin yan pag pinayagan kami ng taong bayan. Gusto ng taong bayan yun. Gusto ng taong bayan. Kaya nga marami na ng taong bayan ang gustong kumurot sa mga corrupt na opisyal ng gobyerno. Tandaan nyo, pag nagbagong panahon, may kaharapin kayo sa taong bayan. Malapit na. Malapit na. Kaya kayo, mag-iingat kayo sa Congress. Mag-iingat kayong lahat yan ng mga anti-poor. Ano kung maniniwala sa yung malapit na kailan? Sabi mo naman, kailan? Kailan? Ay, wala bang pamalites? hinihintay ko pa yung order hinihintay ko pa sir yung order ni Donald Trump kung kailan. Uy, bakit? Di ba mayroon siyang gagamitin? Ay, baka ayaw bumaba si BBM. Ayaw sa aking panaginip. Nanaginip to, Nanaginip. Ayaw sa aking panaginip, pag ang presidenteng bangak ay hindi bumaba, ay masusunog kayo sa impyerno. Lupit. Pero meron nga sa ating mga FGF may isang nagtanong na vloggers at saka mga viewers, ano ba daw ang magagawa natin? Anong magagawa namin? Nakainom ka na ng maintenance? Kami, ang ginagamit na kami dyan. Kapula, sumasakit yung tuhod mo Galing na kami dyan. Ang mga armed forces at saka Pilipinas ko lang yan. Pumasok ako ng military sa Lipusa, Boy Scout. At kung 14 anyos. Mahawak na ng baril yan. Mahawak na ako. Ako 14, ang hawak ko, yung sa kristan. Yung ring. Yun yung hawak ko. Pagka-communion. Pero ako, sa edad kong 14, nakikipagmakbakan na ako. Si Commander. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!